Welcome back mga ka-sports. Do or die game para sa San Antonio Spurs sa araw na ito. Win or go home. At Chet Holmgren ang Wembanyama. Palitan lang ng solid block. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Game 6 na ng Western Finals sa pagitan ng OKC at San Antonio Spurs. Bagamat home court advantage ng Spurs ay nasa kanila pa rin ang pressure. Lamang kasi ang OKC sa series na ito with standing 3-2 record. Kaya sa game na ito, nakasalalay ang kanilang kampanya sa season 2026. Expected talaga mainit ang bakbakan ito mga tol. Para sa OKC naman, tila ayaw na nilang patagalin pa ang series na ito upang umabante na sila sa final round na siyang haharap sa waiting team na New York Knicks. Unang puntas ng Spurs nagmula sa 3 points ni Julian Champagnie. Sinagot naman yan ni floater man na si Isaiah Hartenstein ng 2 points. Tirang takot, shoot naman yan. First period pa lang pasiklab na agad ang San Antonio sa panguna ni Wemby both offense and defense sa pamagitan ng kanyang back-to-back 3-pointers. Solid block naman ang inabot sa floater ni McCain nang salubungin ito ni Wemby. Sinundan pa ito ng kanyang fadeaway shot sa harap ni Chet Holmgren. Hindi rin naman nagpahuli ang reigning MVP ng Thunder na si SGA na kumanala naman ng 5 points run. Buti na lang mga tol, walang flop. Palitan lang ng puntos ang magkabilang panig mga pari ko nang sumagot naman si Devin Vassell ng back-to-back 3-pointers. Under 2-minute mark sa unang period, nagparamdam na rin si Harper nang pumukol ng 5 straight points para dalhin sa 10 ang kalamangan ng Spurs. Isang solid slam naman ang sinagot ni Hartenstein mula sa lob pass ni SGA. At pangatlong tres ni Wemby na itala under 30 seconds kaya namagana sa 13 ang lamang ng Spurs matapos ang first frame. 35-22 lamang ang 35 mga parikoy. To the second quarter, sinimulan ni Wemby ang offense ng Spurs with a strong move inside the paint. Basket is good. Abante na sa 15 ang inahabol ng visiting team. Sa panig naman ng Thunder, sinimulan niya ni Alex Caruso with a layup. Basket is good. Jared McCain with the fast break 3-pointers. Lista mo na yan. At Holmgren naman mula sa kanyang footback dunk. Baba sa 10 ang lamang ng nakaitim. Isolation play sa panig ng Spurs by Dylan Harper beyond the arc at isa pang full-up jumper. Shoot naman yan. Madami ng ambagang batang ito Ayan mga tol, no? So far, palitan lang ng score sa period na ito. After second quarter, 7 na lang lamang ng Spurs. 60-53 lamang ang 60. Hanggang sa pagpasok ng third period, sinimula ni Devin Vassell ang opensa ng Spurs pero palitan lang ang score sa magkabilang panig. First 6 minutes ng third frame, Spurs still up by 10. Under 7 minutes mark nang magpakawala ng 10-0 run ang mga nakaitim.
Kaya namagana sa 20 puntos ang abante ng home team. Hanggang sa matapos ang third quarter, tambak na ng 26 points ang hinahabol ng Thunder. Sinimula naman ni Jared McCain ang opening final quarter with a big 3-pointers. Tinapatan naman niya ni Wemby with 100 slam mula sa alley-oop assist ni Stephon Castle. Sumali na din si Luke Cornett sa dunk party. Grabe na yan mga tol. Under 8 minutes ng final quarter, nakaupo na si Wemby dahil namagana sa advance ang Spurs sa 28 puntos. Kaya ipinasok na rin ng mga bench player nila sa home team. Halos lahat ng starter nila naka-bench na. Hirap na rin makabalik ang Thunder dito mga tol. Mukhang tanggap na nila ang pagkatalo. At SGA nakayuko na lang matapos ang final buzzer. Well, obviously panalo ang San Antonio Spurs sa final score na 118-91. Halos isang buwan ng tambak mga Lodi. Leading scorer natin mga tol sa Spurs, nangunguna si Wemby with 28 points, 10 rebounds, samahan pa ng 3 blocks. Nagambag naman si Dylan Harper ng 18 points, 4 assists and 6 rebound. Big comeback ito ng ating kabayan. At siyempre, sa panig naman ng Thunder, SGA, meron lang 15 points and 1 rebound. Medyo mababa sa usual average niya. So yun lang tol, no? Salamat sa pagtatyaga ng aking munting channel and God bless.